Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-invite sa akin ah, ngayong Wednesday. No, makipagbukasan po kayo sa akin dito sa Mark 10:29. No, starting verse 29. Mark 10 verse 29. Okay. May kakilala ba kayo na nagtatrabaho? May hanap buhay siya. May trabaho siya, kumikita siya. Kaso yung kinikita niya napupunta sa wala. Maring yung sahod niya o yung kita niya nagagastos lang niya sa bisyo. No, alam niyo, may kakilala akong ganyan na tuwing sweldo, yung barkada niya ang masayang-masaya. Bakit? Nilalasing niya. Yung ipon niya napupunta lahat doon sa barkada niya, no? Yung pamilya niya walang nakukuha. Ngayon, may kakilala ba kayong ganun? Na yun nga, may sweldo, may kita, pero yung sweldo kita niya napupunta lang sa wala. Kasi parang may sakit siya at yung kinikita niya o kaya pinatutustos niya sa may sakit na walang naiipon, no? Sayang. Alam ko po meron na mga kakilala tayong ganyan. At siguro kung mag-anak, kaibigan o sino man, maaaring yung mga ganyang mga bagay nga sanay na sanay po tayong napapanood yan sa mga pelikula sa TV. Pero ako po may mga kakilala at alam kong baka yung kakilala ko na ganito ay kilala nyo rin. Ngayon, hindi ko po sinasabi na kung saan-saan ito, kundi kasama natin dito sa simbahan. Sino pong tinutukoy ko? May mga kakilala po ako ng mga workers na ganito, na sa kanilang paglilingkod, yung paglilingkod nila nasasayang lang. Supposed to be sila ay kumikita o tumatanggap ng blessing, pero dahilan sa pag-worker nila sa style na ganito, yung kinikita nila, yung blessing na dapat na pupunta sa kanila ay nawawala lang, no? Okay. Ang paglilingkod po ay may gantimpala dahil ang Diyos hindi hindi siya yung tipong madaya. Sabi niya, kung anong tinanim mo, siya mong aanihin. Ay ang Diyos ay nagbabalik ng nagbabalik siya ng gantimpala, no? Hindi katulad ng tao, minsan dadayain ka sa sweldo o kaya dadayain ka sa kung saan. Ang Diyos hindi yan nagpatiway-tiway lang Ano mang gawin mo ay always may kapalit. Ano mang gawin mo, always may balik. No? Sabi nga niya, bigyan mo nga lang ng isang basong tubig yung propeta, may gantimpala ka kagad, tubig lang yun. How much more kung higit pa sa tubig ang ibinibigay mo sa gawain ng Panginoon, no? Yung mismong lakas mo, yung mismong abono mo, yung mismong pakikisama mo, lahat basta ginawa mo sa Panginoon yan, hindi nasasayang yan. Okay, sabi nga niya, mag-ipon ka ng kayamanan. Mismo ang Diyos pa nagsabi na mag-ipon ka, huwag kang tatamad-tamad, dahil ang tamad hindi pinapakain. Siya mismo nagsabi, gumawa ka ng paraan na makapag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Oh. Tingnan niyo po, no? Hindi pwedeng wala kang savings. Hindi pwedeng wala kang yung pinupundar. Hindi pwedeng, alam niyo, madalas po sinasabi ng mga tao na paano na pag tumanda ka? Sino mag-aasikaso sa iyo? O yung ibig sabihin, yung future mo. Alam niyo ba, ang Diyos ay future-minded. Ang Diyos ay advanced mag-isip. At iniisip niya yung kinabukasan mo. Pero yung kinabukasan mo ay konektado sa ginagawa mo ngayon. Yung ginagawa mo ngayon, yun ang konektado sa future mo. Kaya nga sabi niya ganun, huwag tatamad-tamad. Ang sabi niya, mag-ipon ka ng kayamanan. Okay, no? Pero yung kayamanan na yun, ang sabi niya, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Paano mo pakikinabangan niya pag nasa langit ka? No.
dito mo kailangan yung pakinabang ngayon. No? Sabi niya, kung saan walang pwedeng sumira, magnakaw, ang mga bangko kasi pwedeng hold upin eh. Pero ang langit, sabi niya gano'n, walang pwedeng makialam dun nung pinundar mo. At ito po yung pinagpag-uusapan natin ngayon. Dito po sa Mark 10:29, sabi niya, sinabi ni Jesus, tandaan niyo ito. So, don't forget, mga workers, mga pastor. Don't forget, sabi niya gano'n, ang sino mong mag-iwan ng bahay o mga kapatid, iniwanan mo yung probinsya nyo, iniwanan mo yung bahay nyo, iniwanan mo yung lugar nyo dun. Sabi niya gano'n, mga ina, mga anak, excuse me po, nauna ko. Sabi niya, tandaan niyo ito, ang sino mong mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, kahit may asawa ka, pamilya ka, pwede ka pa rin maglingkod sa Panginoon, pwede ka pa rin mag-worker. Mga lupa, no? Yung sayang naman yung business mo, sayang naman yung negosyo mo, yung lupa mo, iniiwanan mo lang, pinababayaan mo lang, puro ka Bible study. Hindi, itong nakalagay dito eh. Ang pakinggan mo yung sinasabi ng Panginoon. Mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita. No? Sa verse 30, sabi niya, ay tatanggap ng makaisandaang ibayo. Investment yung ginagawa natin. Sabi niya, ay tatanggap ng makaisandaang ibayo. So may rate, no? May sa mga dito po sa Manila, mayroong minimum na matatanggap ka. Sa probinsya, ganun din. Dito rin sa Bible, may rate. No? Hindi madaya ang Diyos. Ito sinasabi niya, tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito, hindi pagpatay ka na. No, alam niyo, ang pinagkaiba po ng insurance at pension, ang insurance, pakikinabangan mo, pagpatay ka na. Pero ang pension, buhay ka pa, pinakikinabangan mo na. Ang paglilingkod po sa Panginoon, yung sweldo niya, kumbaga parang yung SSS, yung PhilHealth ng Diyos, dito mo pakikinabangan. No? Hanggang at sa kabilang buhay pa. No? Sabi niya, itatanggap na makaisandang ibayo sa buhay na ito, mga bahay. May iniwan kong mga bahay, pero sabi niya, tatanggap ka rin. No, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig. Hindi na matatanggal yan. Ang sino man naglilingkod sa Panginoon ay talagang nakadikit na sa atin. No? Na kumbaga parang nakakapit na yan. May kasama ng pag-uusig. Ay, hallelujah. Habang buhay na uusigin ka. Pero ito nagpapatunay na nasa tama ka. Dahil ang sino mang gustong mabuhay ng matuwid ay tatanggap ng pag-uusig sa buhay na ito. No? Gusto natin tumulad kay Jesus, magiging katulad natin siya talaga. Ngayon, sabi niya ganun, at sa kabilang buhay, merong benefits na makukuha sa paglilingkod, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung mga umuusig sa iyo, yung mga kumukontra sa iyo, mabubuhay din naman sila. Yung nga lang, sa baba. Pero ikaw, sa taas. Yan. No, sabi niya ganun, ay tatanggap na makaisandaang ibayo. Ngayon, ito yung reward. Nasabi niya, ngayon mo pakikinabangan. Hindi yung pagkatapos ng isang term mo, pagkatapos ng pangalawang term. No, once na nag-start ka na. Once na nag-start ka ng maglingkod, start na ng sweldo mo. May mga tao na kapag ka nag-worker, ang ginagawa ay bukang bibig malapit nang matapos yung term ko, uwi na ako, mga ganito, ganyan sila naghihintay na yung negosyo ko, maghihintay na yung mag-a-apply ako ng ganito, ganyan. Kung di ka tinawag, di okay lang. Pero kung tinawag ka ng Panginoon, no, walang term yan. Isa lang yan. Ano yun? Lifetime. Okay. Ang safest place ay yung nandun ka sa kalooban ng Diyos. No? Kaya nga, ito, pinag-uusapan natin ngayon. No? Alam niyo po, na sabihin natin tulad nito, kagagaling ko sa sakit, pero ako'y gumagaling. Ang daming nananaginip sa akin na ako ay namatay. At mamamatay. No? At meron pa nga nakapanaginip na 2 days akong patay. No? Nakaburol daw ako. After 2 days, nabuhay ako. Pero alam niyo, naririnig ko yung mga salitang yan, ganito, ganyan. Basta nasa kalooban ako ng Diyos, hindi ako pwedeng mamatay. Dadaan ako sa pagsubok, dadaan ako sa problema, dadaan ako sa persecution. Talagang ganyan. No?
Maaring sabihin nga natin, patayin ka pa eh. Pero kung ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, hindi ka pwedeng mamatay. Tingnan niyo si Pablo. Ano nangyari? Namatay. Nandun siya sa perpektong kalooban ng Diyos. Namatay. Pero tingnan niyo po, kung babasahin niyo yung kwentong yon, nakarating siya sa ikatlong langit. No? At anong nangyari po sa kanya? Pinabalik. Bakit? Kasi hindi pa tapos ang misyon niya. Bigyan mo ng dahilan ng Diyos na nabuhayin ka. Bigyan mo ng dahilan ng Diyos na pagpalain ka. Yan, okay. So, ito yung pakikinabangan mo. No, hindi yung pag malapit na yung matapos yung term ko, o mag-a-apply na ako sa 712, no, o 713 o 710 kung saan mo gustong kapatid, kaibigan, worker, pastor. Once na nag-start ka na sa paglilingkod, start na yung sweldo mo. Hindi yung after ng term na to, ganito, ganyan. Start na yung pakinabang mo. No? At bigyan mo nga ang Diyos ng dahilan na pagpalain ka. Okay. Ang tao madaya, pero ang Diyos hindi. Ngayon, dito po tayo sa Isaiah. Isaiah chapter 1 verse 9. No, 19. Isaiah chapter 1 verse 19. Sabi niya rito, kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganahin ko ang ani ng inyong lupain. Yung ani ng inyong lupain, hindi lupain ng lahat yung lupain mo lang. Wala naman akong lupa, pastor Wala naman akong lupa, kuya boy Meron, yung ministry mo. Yan ang lupa mo. At sabi niya ganun, supposed to be, sa lupain na yan, umaani ka. Ngayon, ang nakalagay rito, sabi niya, kung kayo'y susunod tatalima, yung ani mo sa ministry mo, yung pagpo-full time mo, pag-worker mo, paglilingkod mo, pag-aabono mo, pagsama mo, that's supposed to be, meron kang pakinabang lang nakuha rin Ngayon, sabi niya rito, pasasaganahin ko yung yung ani mo sa ministry mo. So hindi po yung tingi-tingi, sabi niya, pasasaganahin ko yung ani mo. Yung iba, tingi-tingi ang sweldo, parang hindi ata maganda maglingkod sa Panginoon kasi parang wala nangyayari. Pero ikaw, dahilan sa nandun ang pagtalima at pagsunod, sagana ka. No? Mas marami kang mabalik kaysa sa iba. Kasi ang nakalagay po rito, sabi niya, kung susunod ka at tatalima, hindi po sapat yung pagsunod. Maaaring sumunod ka, nakisama ka. Pero yung kusang loob, yun ang ibig sabihin ng talima Sabi niya, malaking pagkakaiba yung attitude. No? Hindi yung aksyon lang, kundi yung attitude. Kasi pwede ka naman kasing nasunod, sipag-sipag mo. Pero doon sa loob mo, yamot na yamot ka. At nagme-make face ka. No? Na iniisip mo yung sana ganito na lang, ganyan, ganyan. Kung ang isip mo at yung pananaw mo ay wala kang saya sa paglilingkod sa Panginoon, baka hindi ka tinawag. No? At magugulo lang ang lahat. Kaya sabi niya rito, kung kayo susunod at tatalima, hindi sapat yung pagsunod, kailangan nandun yung loob, no? Yung motivation na masaya ako sa ginagawa ko. At Lord, ngayong term na to, magtatanim ako, kikilos ako ng may kasiyahan. At sabi niya ganon, maraming balik yan. At makikita ng lahat yan. Na bakit siya pinagpapala, bakit siya mas marami siyang nawiwin na mga kaluluwa. Bakit siya ganito, ganyan. Kasi nga, nandun yung loob, yung loob ang tinitingnan ng Panginoon. Hindi lang yung kilos mo. Naalala ko po dati nung unang panahon na meron po isang kasama tayo sa camp at pagdating pa lang doon sa camp na yun, namalengke na siya. Sabi ko, matulog ka muna. Sabi niya, hindi, okay lang, kaya ko lang. Malakas daw yung katawan niya, hindi na malengke, sumama siya. Pagkatapos nun, nag-ayos siya, tapos yung is-is ng mga malalaking kaldero. At nung pagdating niya sa pamamalengke, wala pang tulog to pagod talaga.
Niyaya siyang mag-basketball. Ngayon, sa pakikisama, ang ginawa niya, antok na raw siya, pero ang ginawa niya, sumama pa rin sa basketball. At nung sabi ko, kaya mo pa ba yan? Sabi niya, kakayanin. No? Alam niyo mga kapatid, nung bandang hapon na ginaganon ko siya, sabi ko gano'n, ang laki ng reward mo sa Panginoon. Kasi, pagod-pagod ka. Pagkatapos nakisama ka pa. Alam niyo, may sinabi siya sa akin. Sabi niya, yung nga nakisama lang ako. Nahihiya lang ko sa kanila. Pero nakisama lang ako. Ano ko, parang naapektuhan ako sa sinabi niya. Bakit kasi? Sabi ko sa kanya, ginawa mo pala sa tao yan, hindi sa Panginoon alam niyo po, inamin niya. Ang sabi niya gano'n, sa tao ko nga ginawa kaya nga nakisama lang ako Alam niyo mga kapatid, wala kang tatanggapin sa Panginoon, basta gano'n ka. Itong bagay na to ay pang mature lang. No? Yung mga baby, inaaliw yan. Pero ang isang lingkod ng Diyos, nagtatrabaho yan ng may kasiyahan. Okay. Naalala ko po yung isang kwento dito po kay Hezekiah. Ang sabi ng Diyos kay Hezekiah ay kalooban ko nang umuwi ka na sa langit. Ayusin mo na yung bahay mo. Nagkasakit po siya. At mamatay na siya. Ngayon, pinupunta niya yung propeta doon kay Hezekiah sa palasyo. At pagdating doon, sabi niya, ayusin mo na yung mga testamento mo. Bakit? Kasi hindi na kalooban ng Diyos ang bubuhay ka, mamatay ka na. Alam niyo, ginawa po ni Hezekiah, kumarap sa dingding at nag-iiyak. No, sabi niya, ito yung sinabi niya, basahin niyo na lang po. Sabi niya gano'n, naging matapat ako sa iyo. Wala siyang sinabi na yung Lord, ang dami kong ginawa para sa iyo, yung pakikisama, yung trabaho ko. No, sabi niya, yung heart niya. Sabi niya, naging matapat ako sa iyo. Mga workers, mga pastor, kaya ba nating sabihin sa Diyos yan? Ilang taong ka nag-worker, ilang taong ka nagpapastor, ilang taong kang nakikisama, alang-alang sa Panginoon. After several years, after so many years, kaya mo bang sabihin sa Diyos, ito ba ang totoo? Naging matapat ako sa iyo, Panginoon. Yun lang ang sinabi niya. Sa loob ng maraming taon na to, sabi niya, basahin niyo po. Sabi niya, naging matapat ako sa iyo. Alam niyo po, yung propeta, lumabas na. Pero hindi pa nakakalabas ng area. Sabi ng Diyos, Mr. Propeta, bumalik ka. Sabihin mo kay Haring Hezekiah, ang leader ng bayan ko, tingnan niyo yung title na binigay. Basahin niyo po. Sabi niya gano'n, nakita ko ang luha mo, narinig kita. Dadagdagan ko pa ang buhay mo. Hindi po yung yung ang laki ng ino-offering ko sa iyo, Panginoon, nagtatayt ako. Hindi yun Ang sinabi po ni Hezekiah sa Diyos, naging matapat ako sa iyo. Yung sipag kasi, pwede kasing ang dami mong ginawa, pero yung pala, hindi pala yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Yung heart. No, anong sinabi ng Diyos sa puso mo? Anong sinabi ng Diyos sa iyo? Ano yung pinagagawa niya sa'yo? At tingnan niyo po, sabi niya, naging matapat ako sa'yo. At sabi ni Lord, sabi niya, nakita ko ang luha ni Hezekiah, ang leader. Tingnan niyo yung title ang leader ng bayan ko. Dadagdagan ko pa ang buhay niya. Narinig ko ang dalangin niya. Yun yung mabigat, yung may value sa Diyos yung naging faithful ka, tumalima ka. No, hindi yung basta pagsunod, kundi yung heart mo. Yun ang tiningnan ng Diyos. At dahil doon, si Hezekiah po ay nabuhay. May isang kwento pa po akong i-share sa inyo na palaging kinukwento.
Si Kenneth Hagin po kasi, tinatawag ng Diyos yan na magsalita sa mga simbahan. May mga nag-i-invite sa kanyang mga pastor. Pagkatapos, ayun, mga 2 linggo, 3, minsan 1 buwan siyang nagsasalita, nagtuturo, nagpapatanggap ng tongues, nagpapagaling. Ayun, yun po ang pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Ang problema, bihira na siya umuwi. May 2 siyang anak, may asawa. Ngayon, sabi nga nung misis niya, lumalaki yung mga bata na hindi ka nakikita. Kaso nga, doon siya tinawag. Paano ba yan? May pamilya. Pamilyadong tao si Kenneth Hagin. Mabigat sa puso niya. Nag-uusap sila ng asawa niya. Mabigat sa puso nila na yung misis niya nag-aalaga. Lumalaki yung mga bata na parang hindi siya nakikilala, hindi siya nakikita. Mabigat po yun. Kaso tinawag siya eh. Kaya nga, ngayon, sumunod siya. Alam niyo mga kapatid, nagkaroon po ng time na yung anak niya na napunta sa Korean War, no? Abante na po tayo. Napunta siya sa Korean War at napanaginipan niya yung anak niya na nagda-drive ng tricycle sa gera to, nalaglag sa bangin. At nagising siya. Sabi niya, Panginoon, yung anak ko. Nagsalita po ang Diyos kay Kenneth Hagin at ang sabi, dahil sa sumunod ka sa akin, iingatan ko yung pamilya mo. Alam niyo, natulog na po si Kenneth Hagin noon. Ngayon, sumulat po yung anak niya sa kanya. At sabi niya, Dad, sabi niya gano'n, nagda-drive ako ng tricycle sa isang lugar at nalaglag yung tricycle sa bangin. Nagulat na lang ako, nakakita ko ng malaking kamay na kulay puti, hinawakan yung tricycle at hinila pabalik sa kalsada. At nung nabasa po ni Kenneth Hagin yan, sabi niya, salamat Panginoon. It pays to obey God. Bigyan mo ng dahilan ng Diyos na pagpalain ka. Hindi lang ikaw, kundi yung pamilya mo. At magagawa po natin yan sa pamamagitan ng katapatan. No? Katapatan. At tulad po nito, huwag natin sayangin yung reward na nakalaan para sa atin. No? Ang laki. Ang laki ng rate ng Diyos kung magtatrabaho ko sa Kanya. Nabanggit ko na kanina eh. Kaya nga, nagpapaalala po ako sa ating lahat na maiksi lang time. Kung kailan kailangan ng Diyos ang katapatan, ngayon. Itong time na ito. Amen. Panginoon, tinataas ko ang mga nanonood, ang mga nakikinig. Dalahin ko, Panginoon, na iukit mo ng malalim ang napakinggan naming mga salita mo. At hayaan mo, Panginoon, patuloy itong mangusap sa amin. Ito yung requirement mo sa trabahong ito. Panginoon, sa totoo lang, kahit walang sweldo, kahit walang reward, maglilingkod kami sa iyo. Kasi mahal ka namin. Dahil ikaw ang una nagmahal sa amin. Ito yung way namin ng pagpapathank you sa iyo. Kahit walang reward, Panginoon. Hindi kami mahabol o after doon sa reward, kundi yung mapalugod ka at mapaglingkuran ka. Kaya mo, Panginoon, na ito maging motive namin sa paglilingkod namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay magandang gabi po. Nawa po, nakatulong po yung sinabi ko sa inyo. At patuloy tayo. No? Kasi laban ito eh. No? Laban. At huwag kayo mag-alala. Kahit na sabihin natin na, Lord, kahit di mo ako bigyan ng reward, yung Diyos hindi mo daya. No? Kasi give and you shall receive eh. Pag ano man binigay mo sa Panginoon, always may kapalit. Hindi madaya ang Panginoon. No? Pero ang motive na natin ay kahit wala. Kahit wala. Magbibigay ako, magtatight ako, maglilingkod ako, susunod ako, tutulong ako sa simbahan kahit wala. Pero alam ng Diyos kung ano yung ginawa mo. At salamat po muli. Paalam sa inyo. Babay muna. Hanggang sa susunod po. Maraming salamat po sa pag-invite. God bless you po.